Totoo nga ba na balak kunin ng San Miguel Beer itong si Alex Stockton ng Converge Fiber Xers bilang kapalit dito sa kanilang point guard na si Wami Tiongson? Base kasi dito sa mga nakikita natin na nilalaro ni Tiongson, parang hindi na siya efficient bilang point guard ng San Miguel at yung kanyang offensive skills ay paminsan-minsan na lamang epektibo at syempre yung kakulangan sa depensa. Samantala naman itong si Alex Stockton, alam natin, isa yan talaga dito sa mga tinuturing na mga top point guard sa PBA pagdating dito sa scoring at syempre sa depensa, kaya pwedeng-pwede ito talaga dito sa San Miguel Beermen. Alam din natin na itong San Miguel ay gusto na mas palakasin pa yung kanilang lineup dahil kinakailangan nila na magkaroon ng tinatawag na pangdepensa kontra sa TNT next season, lalo na at malamang nandyan na itong si Ronde Hollis Jefferson at syempre healthy na, wala nang injury ito si Jason Castro at si Reynam Batak. Kaya baka nga matuloy ang trade na yan. Nandyan na lamang yan syempre sa Converge Fiber Xers kung tatanggapin nila itong Wami Tiongson for Alex Stockton na trade. Kung sakasakali nga natanggapin nila yan, sa tingin ko magiging maganda resulta nito para dito sa San Miguel. At alam naman natin na itong SMB talaga ay kinakailangan nilang gumawa ng paraan para masiguro na yung kanilang lineup ngayon ay magiging mas malalim yung roster. As it is, alam na natin na itong San Miguel Beer ngayon ay one game na lang ay magcha-champion na. Pero syempre mahirap i-close out yung TNT. At nag-iisip din sila pagdating dito sa kanilang future kung paano nila mapapalakas itong kanilang point guard situation. At yun nga nakikita nila, itong kay Wami Tiongson ay papalitan na nitong si Alex Stockton at sigurado magiging magandang solusyon yan dito sa San Miguel. Samantala naman itong si Poy Eram ay sabihin na natin na hindi nag-agree o hindi sumang-ayon dito kay team manager Jojo Lastimosa. Alam natin na itong si Jojo Lastimosa nagkaroon ng sabihin na natin hindi magandang ugnayan dito kay Chris Ross at Jericho Cruz pagkatapos ng laro ng San Miguel at TNT. Sinabihan niya na puro yabang lamang itong San Miguel at of course sinabihan din niya na hindi rin mabuting tao itong si Chris Ross. At syempre sumagot naman ito si Chris Ross at si Jericho Cruz. Kaya nga sa ngayon mukhang binabalak daw nitong ang nakita natin naman na sinabi naman ni Poy Eram ay tama raw yung ginawa ni Chris Ross na kinakausap siya at kinokonsult pagkatapos ng laro at na-appreciate daw niya yung gesture na ginawa nito si Chris Ross para sa kanya. Dahil kahit daw magkalaban sila sa court ay magkaibigan pa rin naman sila. At sinabi rin niya na ito parang kontra dito sa sinabi ni Jojo Lastimosa na magkalaban daw sila sa court dahil finals ngayon. Kaya dito natin masasabi talaga na itong si Jojo Lastimosa ay mukhang kinontra ng sarili niyang mga players. Magiging interesante kung ano resulta nito dito sa susunod na laro kung saan pipilitin ng San Miguel na tapusin na iyong serye. Kung sakasakali nga na ganyan ang maging sitwasyon, makikita talaga natin dito na magiging mas maganda ang nilalaro ng SMB. At tignan natin kung itong naging sabihin na nating exchange ni Chris Ross, Jericho Cruz at itong si Jojo Lastimosa ay baka lalong ma-inspire itong San Miguel Beer na tapusin na yung serye. Kaya mukhang ganun ang mangyayari dito talaga. As it is, kung ganyan ang sitwasyon, sa tingin ko magiging mas malakas o mas maganda iyong lineup na iaharap ng San Miguel Beer dito at talagang pipilitin nilang tapusin na itong TNT. Samantala naman, ang susunod nating balita pagdating dito sa Barangay Ginebra, alam natin na marami silang mga bagong players na gustong makuha at kabilang naman doon sa mga players na kinakailangan nilang i-trade kung gusto nilang mag-acquire ng bago ay itong si Jeremiah Gray. Ayon kasi dito sa mga reports na lumalabas ay parang gusto na raw ng Barangay Ginebra na bitawan itong si Jeremiah Gray para masiguro na iyong kanilang roster naman ay magkaroon ng mga players talaga na magagamit na ni Coach Tim Cone. Kasi alam natin na medyo nahihirapan na ito si Coach Tim Cone sa pagbalasa ng mga players niya. Iilan lamang talaga yung nagagamit dahil nga palagi na merong injury itong si Jeremiah Gray at yung kanilang big man na si Isaac Go. Kaya nga hindi na nakapagtataka na baka itong si Gray i-trade dito sa Northport Batang Pier.
Kung sa bagay, ang Northport ngayon nangangailangan ng scorer, so talagang makikinabang din sila kung makuha nila itong si Jeremiah Gray. Posible na baka ang maging kapalit nito dito sa Northport Batang Pier ay itong si Joshua Monson. Alam natin na itong si Joshua Monson ay isa dito sa mga breakout players nitong nakaraang conference. At kahit na hindi maganda ang pinakita mismo ng Northport Batang Pier, malakas pa rin naman ang personal performance nitong si Joshua Monson. Kaya maraming naniniwala na ito talaga ay kukunin ng Barangay Ginebra at ipapalit dito kay Jeremiah Gray. Kung sakasakali na mangyari nga talaga ang nasabing trade, isa ito sa matatawag natin na panalo talaga ang Ginebra. Dahil yung potential ni Monson napakataas niyan, lalo na kung mapupunta siya sa isang coach na katulad na lamang of course ni Coach Tinko na magaling mag-handle ng mga players. At ang huli nating balita ngayon, mukhang may bad news pa dito sa TNT Tropang Giga dahil ito raw injury ni Poy Eram ay mas lumala pa. Alam natin na ito si Poy Eram dapat hindi yan naglaro ng Game 4 pero pinilit niya talaga para makatulong sa TNT. Ang problema, natalo nga yung TNT Tropang Giga at mukhang napasama pa yung kanyang hamstring. So ibig niyan sabihin talaga mukhang kinakailangan na magpahinga muna ni Poy Eram at hindi maglaro dito sa Game 5. At yan ang magiging problema dahil lalong kinakailangan ng TNT itong si Poy Eram dito sa Game 5 dahil kapag natalo sila, champion na ang San Miguel. So dahil mukhang meron ng injury sa hamstring ito si Poy Eram, baka hindi ito makapaglaro dito sa Game 5. At baka yan ang malaking problema talaga na haharapin ng TNT Tropa. Dahil kinakailangan nila syempre ng additional na big man dahil nakita natin kapag si Henry Galinato ang ginagamit ay kayang-kaya itong postehan ni Junmar Fajardo. Kaya nga sa ngayon dito natin masasabi na kung ikaw ang TNT Tropang Giga, kinakailangan mong siguraduhin na iyong lineup mo ay magiging isa talaga dito sa pwedeng humarap sa San Miguel pagdating dito sa sabihin na nating pakikipagsabayan ng mga big men. Medyo unfortunate nga yung naging injury dito kay Poy Eram dahil parang kinakailangan daw talaga na maipahinga muna ito. So depende na siguro yan dito kay Poy Eram kung maglalaro siya o hindi. Siyempre kung si Coach Chot Reyes siguro ayaw naman niya na subukan si Poy Eram dahil baka mapasama pa yung injury. Pero na kay Poy Eram na rin yan kung gusto niyang maglaro o hindi. Kaya nga sa ngayon, yan ang medyo malaking sabihin nating issue na kinakailangan i-handle mabuti nitong TNT Tropang Giga para masiguro na sila ay magiging mas ready para sa Game 5. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Michael D, Anthony Alon, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyaring Mascarinas, Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer, si Enju, pati na rin ang iba pa nating mga regular na viewers.